Maraming nag-alala sa pinagdaanan ng health condition ng actress na si Claudine Barreto nitong nakaraan, kung saan habang pinapaliguan ng actress ang kanyang anak, na si Noah ay bigla na lamang siyang nahilo, nanginig at nautal ang pagsasalita. Kaya agad isinugod ang actress sa St. Luke's Hospital sa BGC. Isang nakakabahalang message ang ipinost ni Claudine sa kanyang IG account. Sa kanyang post makikita ang mga larawan ng actress na nasa hospital bed. Nilagyan ito ng captions ni Claudine na kailangan na siyang dalhin sa ospital dahil sa pagbagsak ng kanyang blood pressure. Kwento pa ng actress na habang pinapaliguan niya ang anak na si Noah, kahit mataas ang lagnat niya, 2 nurse naman daw ang nagpaligo sa kanya pagkatapos. Disoriented na raw siya nang ibalik sa kanyang kama, ngunit gusto niyang sabihin na i-blow dry muna ang kanyang buhok na parte ng kanyang kaartihan, ngunit narinig niya raw na sinabi ng doktor na bad patient. Hindi niya raw alam kung ano ang ibig sabihin ng bad patient. Hanggang dalhin na lang siya sa OR at MRI, tinirukan daw siya ng isang napakasakit na injection to the point na hindi na niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang hospital room. Sa huli ay pinasalamat ni Claudine ang mga taong nag-alaga sa kanya kabilang na ang kanyang mga doktor at higit sa lahat ang kanyang mga anak. Been needing to go to the hospital for weeks na. My BP has been too low and to be admitted was necessary. It's been scary these past couple of months, but nothing prepared me for what was about to happen. While giving Noah a bath, even with high fever, 2 nurses gave me a bath after Noah. I just jerked and my speech was slurred. I was disoriented while they carried me back to my bed. I was trying my best to tell them I need my hair to be blow-dried. Yes, kartehan po. In a minute, so many doctors and nurses kept telling everyone bat patient. Not knowing the meaning, they brought me to the OR, then MRI. Injected me with something so painful. I didn't even know how I got back to my room. Shout out to Sab Santino Rainier and to Saint. Ayaw lang magpa-video uli pero he like, Ate Sab took great care of me. God, thank you for my children. I'm so blessed. Samantala, nag-alala rin ang star for all seasons na si Vilma Santos nang malamang na ospital na naman ang kanyang anak-anakan na si Claudine Barreto. Nag-iwan naman ng mensahe si Ate V sa comments section ng post ni Claudine at nagsabing ipinagdarasal niya ang mabilis na paggaling ng actress. Mensahe ni Ate Vi, Claude, my baby, praying for you. Please be well. Behe, I love you. Sinagot naman agad ito ni Claudine, Ate Idol, I'll call you later. Ate, I'm better na ate. Lalo na later once I hear your voice. I miss you and I love you. Ate, I'm scared. Ayon pa kay Claudine, ilang buwan na ring hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan, may mga pagkakataong umiiyak na lamang siya. Masaya raw siya kapag may mga kaibigang bigla ang dumadalaw sa kanyang bahay para mangumusta tulad na lang ng baby brother niyang si Boy Tukizon na nakasama niya noon sa comedy show ng Comedy King na si Dolphy na Home Along the Riles. Samantala narito naman ang komento ng ilan sa nangyari kay Claudine Barreto. Oh, nakalabas na ng ospital si Claudine, magaling na siya, maayos na siya. Ang hirap ng gano'n, ano, yung wala kang kaalam-alam, bigla ka na lang mahihilo, babagsak. Paano kaya yun? Ano, ang hirap ng gano'n, ha? Pero okay na siya. Nga, mabuti naman. Ang dami. Oo. Ang dami nag-alala kasi nanay, di ba? Pero biruin mo, nagpapaligo ka lang ng anak mo, bigla siya nanginig. Oo. Makakatakot yung Oo. Kaya dapat mag-iingat ka, Claude. Ikaw pa naman, napaka-hands-on kasi ng batang ito sa mga anak niya. Ayaw niya ipabaya sa iba. Siya talaga nagpapaligo, siya nag-aalaga. At ayan, ang nangyayari tuloy, hindi niya gaanong nababantayan ang kanyang sarili. Pero ang mahalaga po, okay na siya ngayon. Kaya lang nag-text siya sa akin. Galit na galit siya sa isang babae. Galit na galit siya sa isang babae na walang kakampi. Kasi awang-awa siya doon sa kinakawawa na female personality na mahal niya. Tanay, i-text mo ko, tanungin mo ko kung paano ko siya i-describe. Sabi niya, anak, huwag mo nang idagdag pa sa dalahin mo ang babaeng blondie na ito. Huwag na anak, sayang ang panahon mo. Diba? Sayang, bakit? Diba? May stress ka lang, no? May stress ka lang. Huwag mo na nako, sayang lang ang panahon mo, anak ko. Magpalakas ka na lang ng katawan mo.
Yun lang yon, di ba? At sabi ni Boycie, alalang-alala si Ate V kay Claudine dahil anak talaga, turing na, oo, totoo yan. Ang Star for All Seasons talaga, agad-agad, nagpadala ng mensahe kay Claudine. Hindi nagsimula at natapos ang kanilang relasyon sa pelikulang Anak. No? Galing. Talagang Totoo. Grabe, kahit kay Piolo, ganun pa rin si Ate B, dekada 70 naman. Alam mo, ibang klase yung Vilma Santos na mag-ingat at magpahalaga sa samahan at pagkakaibigan. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya. Hindi siya nakalilimot. Alalang-alala siya kay Claudine. Buti na lang sinabi ni Claudine, nakalabas na po ako na ospital, maayos na po ako. Kaya lang, tanungin mo ako, nanay, kung ano masasabi mo. Batang itawalay, wag na. At least malalaman mo masigla na siya. Kasi may mga ganyan na siya. Yun na yun. Totoo. Nakasabi ni Tita Nene, get well soon daw, Claude. Oo, at mag-iingat anak, hindi sa lahat ng panahon. Ito, check up pa ng check up to, ha. Lagi nagpapacheck up si Claudine at sumisingit pa ganyan. Paano na lang tayo? Naku, galit na galit ang mga doktor ko. Si Dr. Maya Tolaybar, Dr. Enrique Santa Ana, Dr. Dennis. Ay nako, doktor. Nako talaga. Ay nako, Mayet. Ay, ang huli ko daw check up, 2012 pa. Tapos ganito. Ayan yung anak, nag-iingat naman ako eh. Diyos. Okay, dapat Romel, magpa-check up na tayo. Pareho po kaming takot. No? Kasi sabi ni Romel, naku nanay, ayoko. Ako din ayoko. Kasi what you do not know daw. Kasi pag sinabi daw sa amin na may ganito ka, may ganyan, lalo daw kami mamumroblema. Yun ang sabi. Isipin natin yun, di ba? Ay, may ultabayo naman tayo. Makakatulog tayo. Oo. Pero dapat po talaga, nagpapacheck up. Huwag nyo kaming gayahin ni nanay. Ako naman, laging tumatawag sa mga anak-anak ng doktor. Sa tawag pa lang, alam mo, pagka pinagkakatiwalaan mo ang doktor mo, ang abogado mo, kampante ka na kaagad. Alam mo na yan. Yung diba? Konting meron ka lang maramdaman, diba? Tawag agad. Meron akong ganito. Ano iniinom ng nanay mo na si Dr. Maya Tolaybar nag-ano sa akin? Sa ubo. Ay, Lumusil. Para lumabas. Yes, para lumabas ang problema. Si Dr. Tolaybar ang nag-resulta. Salamat. Ang ganda-ganda na resulta kaya. Nako, wala po kaming bayad sa mga ganyan. Pero sinasabi po namin dahil nakakabuti po sa ating katawan.